Hello again everyone and welcome again to our daily Bible verse ministry. And happy midweek to all of you. And today's Bible verse is taken from the book of Matthew. And here's the word of God. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in basket, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous, and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. And in Tagalog, ang kaharian ng mga langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Muli sa araw na ito, ang Biblia po ang nagsabi sa atin na ang kaharian ng langit ay parang lambat. Inahilan tulad po dito sapagkat dito po itinipon ang iba't ibang uri ng isda at dito rin po pinaghiwa-hiwalay ang mabubuting isda at hindi mapapakinabang ang isda. So, the kingdom of heaven is like a net. The angels will come, they will separate the good one and the bad one. Sa buhay natin, habang tayo ay nagsisikap maging mabuting Kristiyano, namahalin tulad sa mabuting isda, ngunit nahahaluan po tayo ng hindi rin po mabubuting mga Kristiyano. Kaya po tayo po ay mag-ingat, manatili po tayo. Tingnan po natin, baka tayo po ay maihagis po sa dagat-dagatang apoy. Dito po, inayon tulad ang mabubuting tao at masasamang tao. Ang mabubuting tao po ay tinipon upang ito po ay dalhin sa kalangitan sa piling ng Panginoon Diyos. Ang masasamang tao naman po, ito naman po ay inihagis daw po sa dagat-dagatang apoy kung saan po naglalagablab. Tandaan natin, ang dagat-dagatang apoy po ay hindi para sa atin. Ito ay para po sa mga anghel na masasama. Ngunit kung tayo po ay nagiging masama o nagpapakasama, mabibilang po tayo dito sa impyernong ito, sa naglalagablab na apoy na ito. Huwag po nating isipin na tayo po ay naisilo na rin po sa lambat. Ngunit ang lambat na ito ay muli pang pipiliin ang mabubuti at masama. Huwag nating isipin na tayo ay tunay na Kristiyano na. Magsikap po tayo. Magsikap po tayo maging mabuting Kristiyano. Nang sa ganon sa paghihiwalay, pag muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus, kung saan po ihiwalay po ang mabubuting isda at ang hindi mapapakinabangang isda. So, mga kapatid, ikaw ba ay isdang mapapakinabangan o isdang hindi mapapakinabangan? Tandaan mo, ang buhay sa mundong ito ay kailangan po ng manatili, nagsisikap, na patuloy na sumusunod sa piling ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang buhay ay panandalian lamang. Matakot po tayo sa parusang impyerno. Magbagong buhay po tayo. Huwag nating isipin na tayo lagi ang matuwid. Magpakumbaba tayo lagi at sumunod sa salita ng Panginoon. Nang sa ganon po, tayong lahat ay sama-samang mapabilang sa mabubuting isda. Magandang umaga po sa inyong lahat.